Hinihiling ko na tayo tumayo at damhin ang presensya ng Panginoon na pangungunahan ni Binibining Magkal. Amen. Magandang umaga, klase! Bago kayo umupo ay siguraduhing malinis at maayos ang silong ng inyong mga upuan. Kung malinis at maayos na ito ay maaari na kayong umupo. Kalihim, may lumiban ba sa klase ngayong araw na ito? Wala? Mabuti kung gayon. Noong nakaraang araw klase ay tinalakay natin ang Kabanata 8 ng No Limit Tangere. Ngayon klase, sino sa inyo ang makapagbibigay ng buod ng ating tinalakay noong nakaraang araw? Subukin mo nga, Ginoong Ramon. Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. Ngayon naman klase, bago natin sisimulan ang ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain. At ang gawain ito ay tatawagin nating ayusin mo ako. Ngunit bago yan klase ay papangkatin ko muna kayo sa dalawang grupo. Binibining Adriano, simulan na ang pagbibilang. Kung tapos na ang pagbibilang ay maaari nang magsama-sama ang magkakagrupo. Ang unang grupo ay dito sa kanan at ang ikalawang grupo naman ay dito sa kaliwa. Para sa panuto ng ating gawain ay bibigyan ko kayo ng tig-isang bell. Paunahan lamang klase sa pagpapatunog ng bell. Kung sino ang mauunang magpatunog nito ay sila ang grupong mabibigyan ng pagkakataon na sasagot sa ating gawain ngayong araw na ito. Naunawaan ba klase? Kung gayon, maaari na nating simulan ang ating gawain. Para sa unang salita. Nauna ang unang grupo. Ano ang inyong kasagutan? Espanyol, mahusay, bigyan sila ng isang bagsak. Ang unang grupo ay may 1 puntos na. Para naman sa ikalawang salita. Ang ikalawang grupo ang nauna. Ano ang inyong kasagutan? Indio, mahusay, bigyan sila ng isang bagsak. At para sa panghuling salita, kung sino man ang mauuna ay sila ang mananalo sa gawaing ito. Para sa panghuling salita, ang unang grupo ang nauna. Ano ang inyong kasagutan? Kasaysayan, mahusay, bigyan sila ng isang bagsak. At ang unang grupo nga ay may 2 puntos at ang ikalawang grupo ay may 1 puntos. At ang nanalo sa gawaing ito ay ang unang grupo. Ang mga salitang inyong nahulaan klase ay may kinalaman sa ating tatalakayin ngayong araw na ito. Dahil ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay ang Kabanata 9 ng No Limit Tangere. Iba't ibang pangyayari. Ngunit bago natin simulan ang ating talakayan, ay bigyang pansin muna ang mga salitang ito. Ilan lamang ito sa mababasa natin sa Kabanata 9. Kaya't bago natin ito basahin, ay bigyan muna natin ng kasing kahulugan ang mga salitang ito at gamitin natin ito sa pangungusap upang lubos ninyong maunawaan ang pabanatang ating babasahin. Para sa unang salita, ang salitang nagkakabisa. Bigyan mo nga ng kasing kahulugan, Binibining Cho. Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. At ang ikalawang salita, ang salitang sermon. Subukin mo nga, Binibining Ventura. Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. At ang ikatlong salita, ang salitang pumanhik. Subukin mo nga, Binibining Banda. Magaling, bigyan siya ng isang bagsak. At ang ikaapat na salita, ang salitang yumukod. Bigyan mo nga ng kasing kahulugan, Binibining Bautista. Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. Susunod, ang salitang alitan. Subukin mo, Binibining Banda. Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. At ang susunod na salita, ang salitang balisa. Subukin mo nga, Binibining Nicole. Magaling, bigyan siya ng isang bagsak. At ang susunod, ang salitang kapanalig. Bigyan mo nga ito ng kasing kahulugan, Ginoong Domingo. Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. At ang susunod na salita, ang salitang nasuhulan. Subukin mo nga, Binibining Jekain. Magaling, bigyan siya ng isang bagsak. At ang susunod na salita, ang salitang hadlang. Subukin mo nga, Binibining Ventura.
Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. At ang susunod na salita, ang salitang nasisiyahan. Subukin mo nga ito, binibining Hanili. Magaling, bigyan siya ng isang bagsak. At ngayon naman, gamitin ito sa pangungusap. Ang salitang nagkakabisa. Subukin mo nga, binibining Bautista. Magaling, bigyan siya ng isang bagsak. At ang susunod na salita, ang salitang sermon. Subukin mo nga ito, Ginoong Domingo. Magaling, bigyan siya ng isang bagsak. At ang susunod na salita, subukin mo nga, Ginoong Alindayo. Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. At ang salitang yumukod, subukin mo nga, Ginoong Ramon. Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. At ang susunod na salita, ang salitang alitan, subukin mo nga, Ginoong Cambry. Magaling, bigyan siya ng isang bagsak. Ang susunod, ang salitang balisa, subukin mo nga, binibining Kulo. Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. At ang susunod na salita, ang salitang kapanalig, subukin mo nga, Ginoong Zalun. Magaling, bigyan siya ng isang bagsak. At ang susunod na salita, ang salitang nasuhulan, subukin mo nga, binibining Ventura. Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. At ang susunod, ang salitang hadlang, subukin mo nga, binibining Maggay. Magaling, bigyan siya ng isang bagsak. At ang panghuling salita, ang salitang nasisiyahan, subukin mo nga, binibining Bautista. Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. At ito na ang mga salitang inyong ibinigay na kasing kahulugan ng mga salita kani-kanina lang. Klase, maaari niyo bang basahin ito ng sabay-sabay? Magaling! At dito na nga nagtatapos ang ating pagbibigay ng kasing kahulugan sa mga salita at paggamit natin sa pangungusap. Bago natin tatalakayin ang Kabanata 9, ay kinakailangan muna nating basahin upang sa gayon ay matukoy natin ang mga pangyayari sa kwento at upang madali ninyong sagutan ang aking mga katanungan maya-maya. Naunawaan ba, klase? Kung gayon, unang grupo, maaari niyo bang basahin ang unang saknong ng kwento? Mahusay, bigyan sila ng isang bagsak. Ikalawang grupo, basahin ang susunod na saknong. Magaling, bigyan sila ng isang bagsak. At unang grupo, basahin muli ang ikatlong saknong. Mahusay, bigyan sila ng isang bagsak. Ikalawang grupo, basahin ang susunod na saknong. Magaling, bigyan sila ng isang bagsak. Naunawaan ba ang inyong mga binasa, klase? Magaling. Ngunit bago natin talakayin, ay babasahin kong muli ang kwento upang lubos ninyong maunawaan nito. Makinig ng maigi, klase. Iba't ibang pangyayari. Tama si Ibarra. Si Padre Damaso nga ang sakay ng karwaheng nasa lubong niya napapunta sa bahay ni Kapitan Tiago. Dinatnan ng pari sina Maria Clara at Tia Isabel. Napasakay sa karwahe. Tila wala sa loob na tinapik ni Padre Damaso sa pisngi ang dalaga. Saan ang lakad? Tanong niya. Kukunin po namin sa kumbento ang mga gamit ko. Sagot ng dalaga. Aha! Pabulong na wika ng praile. Tignan natin kung sino ang mas malakas. Tignan natin. At pumanhik siya ng bahay. Nagkakabisa siguro ang sermon, sabi ni Tia Isabel. Sakay na, Maria, dugtong pa. Tatanghaliin na tayo. Sa itaas, nang makapanhik si Padre Damaso, ay sinadyang hindi iabot ang kamay kay Kapitan Tiago. Kung hindi pa yumukod ang huli ay hindi pa makakahalik sa kamay ng praile. Santiago, matigas ang tinig ng pari. May mahalaga tayong pag-uusapan. Tayo na sa opisina mo. Balisang sumunod si Kapitan Tiago kay Padre Damaso na siyang nagsara ng pinto matapos silang makapasok
sa silid. Samantala, matapos makapagmisa ay umalis agad si Padre Sibilya at nagpunta sa kumbento ng kanilang korporasyon sa Maynila. Umakyat at kumatok sa silid. Tuloy, mahinang sagot ng nasa loob. Pagalingin nawa kayo ng Diyos, pati ng batang Dominico sa matandang pari na nakaupo sa tumba-tumba. Payat at may sakit ang matandang pari. Naninilaw ang balat at nanlalalim ang mga mata. Napabuntong hininga ang may sakit. Ipinapayong magpa-opera raw ako. Pero Hernando, sa edad kong ito'y papa-opera pa ba ako? Hintayin na lang natin ang kamatayan. Hirap na ako. Ngunit marami rin akong pinahirapan. Dapat lang akong magbayad ng utang ko. Anang may sakit. Siya nga pala, kamusta? Ano ang balita? Tungkol sa bilin nyo ang ipinarito ko. Anong nangyari? Hindi totoo ang bali-balita tungkol kay Ibarra. Mabuti siyang tao at maginoo. Yan ba ang paniwala mo? Nagsimula po kagabi ang alitan. Bakit? Paano? At ikinuwento ni Pare Sibilya ang pagsasagutan ni na Padre Damaso at Crisostomo Ibarra. Ikakasal na po pala ang binata sa dalagang anak ni Kapitan Tiago, ani ni Padre Sibilya. Nag-aaral sa kumbento ng ating korporasyon ang dalaga. At si Ibarra naman ay mayaman. Hindi niya gugustuhin may makagalit, pagkat makasisira iyon sa kanyang kinabukasan at kayamanan. Tumango-tango na parang nasisihan ang may sakit. Pero tayo ang paniwala. Dahil kay Maria Clara at kay Kapitan Tiago, si Ibarra'y buong-buong magiging kapanalig natin. Kung hindi man, mas mabubuting kung ipapasya niyang maging kaaway natin. Nagtatakang napatingin si Padre Sibilya sa matanda. Para sa kabutihan ng ating korporasyon, naghihirap sa paghinga, wika ng may sakit. Pinili ko ang pag-atake sa atin kaysa mga papuri at pambobola ng mga nasuhulan natin. Sa palagay ba nyo'y, dapat mong malaman na makapangyarihan lamang tayo habang pinaniniwalaan kung inaatake tayo. Iniisip ng gobyerno na ginagawa lamang ang gayong pagkathadlang tayo sa paglaya ng bayan, kaya kailangan tayong manatili sa tungkulin. Kung pakinggan po ang gobyerno ang atake at laban sa atin, hindi pakikinggan. Halimbawa po namang may magka-interes sa ating mga nakakamit. Kung may naglakas loob na, kaawa-awa siya pag nagkagayon. Kapwa sila di umiinit. Ang totoo ay kailangan naman talagang kalabanin tayo para makita ang ating kamalian, para tayo lalong mapabuti. Lalulunod tayo sa pananahimik nila at labis na papuri. Hindi natin alam ay pinipintasan tayo ng marami. Darating ang araw na babagsak tayo gaya ng pagbagsak natin sa Europa. Wala nang salaping papasok sa ating simbahan. At pag maghirap na tayo, ay sino pa ang maniniwala sa atin? Pus, may natitira pa naman tayong mga asyenda at mga bahay at lupang paupahan. Mawawalang lahat ng iyan, kaya rin ng pagkawala sa Europa. Ang masakit ay tayo pa mismo ang magiging dahilan ng pagkapahamak natin. Halimbawa, ay ang taon-taong pagtataas natin ng buwis. Inaatake ko na ang bagay na iyan. Napipilitan tuloy ang mga Indyo na sa ilang lugar bumili ng mga bukirin. Gumising tayo, pagkat namumulat na rin ang bayan. Di nagtagal at nagpaalam na si Padre Sibilya. Sa kabilang dako ay natapos naman ang pag-uusap ni na Padre Damaso at Kapitan Tiago sa ganito. Nasabi ko na sa iyo ang lahat. Alam mo na ang gusto ko. Maaring wika ng Franciscano bago umalis. Iniwan sana natin ng lahat kung makipag-usap ka lamang sa akin. Kung hindi ka nagsinungaling, sana ay huwag nang maulit ang ganito. Paniwalaan mo ang ginoong si Maria Clara. Balisang nagpalakad-lakad si Kapitan Tiago nang makaalis si Padre Damaso. Pagkatapos ay nagtuloy sa silid dalanginan.
Pinatay niya ng isa-isa ang mga sinding mga kandila at lampara. May panahon pa at mahaba pa ang paglalakbay na ibulong sa sarili. Naunawaan ba, klase? Mabuti kung gayon. Napapansin niyo ba ang will na ito, klase? Ito ang magsisilbing tagapili ng mga sasagot sa aking mga katanungan maya-maya. Ngayon, klase, ang ating gawain ngayong araw na ito ay tatawagin nating Wheel of Life. Dahil ang wheel na ito ay nakalagay dyan ang mga pangalan ninyo. Sa tuwing pipili ako ng mga sasagot sa aking mga katanungan, ay papaikutin ko lamang ang wheel na ito. At kung kanino tumapat, ay siya ang sasagot sa aking mga katanungan. Naunawaan ba, klase? Napapansin nyo ba ang mga box na ito? Maaari nyo bang basahin ang nakasulat? Kasaysayan, magaling. Ang mga box na ito ay naglalaman ng mga katanungan. At upang malaman natin kung sino ang sasagot sa mga katanungan, ay papaikutin natin si Wheel of Life upang malaman kung sino ang maswerteng sasagot sa aking mga katanungan. Naunawaan ba, klase? Ngayon, para sa unang katanungan. Para malaman natin kung sino ang unang sasagot sa aking unang katanungan, ay paikutin muna natin si Wheel of Life. At ang sasagot ay si Binibining Mag-guide. Para sa unang katanungan, para sa letrang K. Sino-sino ang mga tauhang nabanggit sa akda? Magaling! Bigyan siya ng isang bagsak. Para sa ikalawang katanungan, paikutin muna natin ang Wheel of Life. At ang sasagot ay si Ginoong Zalun. At ang katanungan ay nasa letrang A. Ang katanungan ay, ano ang kahalagahan ng mga tauhan sa akda? Magaling! Bigyan siya ng isang bagsak. At para sa susunod na katanungan, paikutin muli natin si Wheel of Life. At ang sasagot ay si Binibining Donato. At ang katanungan ay nasa letrang S. At ang katanungan ay, ano ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga praile sa akda? Mahusay! Bigyan siya ng isang bagsak. At ang susunod, paikutin muli natin si Wheel of Life. At ang sasagot ay si Ginoong Ramon. At ang katanungan ay nasa letrang A. Ano ang mga katangiang pinapakita ng mga tauhan sa akda na nagpapakita ng kanilang kalakasan? Mahusay! Bigyan siya ng isang bagsak. At ang susunod, paikutin muli natin si Wheel of Life. At ang sasagot ay si Binibining Pulo. At ang katanungan ay nasa letrang Y. Ano ang mga katangiang pinapakita ng mga tauhan sa akda na nagpapakita sa kanilang kahinaan? Magaling! Bigyan siya ng isang bagsak. At ang susunod, paikutin muli natin si Wheel of Life. Ang sasagot ay si Ginoong Cambry. At ang katanungan ay nasa letrang Y. Sa iyong palagay, bakit kaya nasabi ng matandang paring dinalaw ni Padre Sibilya na darating ang araw na babagsak ang korporasyon ng mga praile sa Pilipinas? Mahusay! Bigyan siya ng isang bagsak. At ang susunod, paikutin muli natin si Wheel of Life. At ang sasagot ay si Binibining Ventura. At ang katanungan ay, ano-anong maling ginawa ng mga praile na maaaring maging daan ng kanilang pagbagsak ang inisa-isa ng matandang pari? Magaling! Bigyan siya ng isang bagsak.
Susunod, paikutin muli natin si Wheel of Life. At ang sasagot ay si Binibining Bautista. At ang katanungan, batay sa iyong binasang akda, magbigay ng mga pangyayaring naganap sa akda na maaaring mayugnay sa kasalukuyan. Magaling! Bigyan siya ng isang bagsak. Susunod, paikutin muli natin si Wheel of Life. Ang sasagot, si Binibining Magkayulit. At ang katanungan, naniniwala ka bang ang akdang iyong binasa ay batay sa tunay na buhay? Kung oo, magbigay ng mga patunay. Magaling! Bigyan siya ng isang bagsak. At muli, paikutin natin si Wheel of Life. At ang sasagot ay si Binibining Cho. At ang katanungan, ano ang mga katangian ng mga tauhan sa akda na nagpapakita ng kanilang katatagan sa buhay? Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. At dyan na nga natatapos ang ating tanungan. Naunawaan ba, klase? Magaling. At batay nga sa inyong mga naging kasagutan, klase, ay lantad na naunawaan na ninyo ang ating tinatalakay ngayong araw na ito. Kaya naman, muli magkakaroon tayo ng isang gawain. At ang gawain ito ay tatawagin nating cause and effect chart. Magbibigay ako ng sanhi at kayo naman ang magbibigay ng bunga. At ito ang chart na ito. Naunawaan ba, klase? Ngunit bago iyan ay panatilihin nyo na lamang ang inyong mga grupo. At bibigyan ko ang bawat grupo ng kartolina. At dyan nyo isasagot ang inyong mga sagot. Pagkatapos nyo masagutan, ay ipapastil nyo sa pisara ang inyong mga naging kasagutan. Mamimili kayo sa inyong grupo kung sino ang magbabahagi ng inyong mga naging kasagutan. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang tapusin ito. Sanhi ay taon-taong pagdaragdag ng buwis ng mga praile. At ang 10 minuto nyo ay mag-uumpisa na. Ang 10 minuto nyo ay tapos na. Ipaskil na sa pisara ang inyong mga naging kasagutan. Unang grupo, kayo ang unang magbabahagi ng inyong mga naging kasagutan at ikalawang grupo ang susunod. Unang grupo, maaari nyo na bang ibahagi ang inyong mga naging kasagutan? Magaling! Maaari nyo ba itong ipaliwanag? Mahusay! Bigyan sila ng 3 bagsak. At susunod, ang ikalawang grupo. Kayo naman ang magbabahagi ng inyong mga naging kasagutan. Mahusay. Ipaliwanag ito. Magaling. Bigyan sila ng 3 bagsak. Lantad na nga na naunawaan na ninyo ang ating tinalakay ngayong araw na ito. Ngayon naman, klase, bilang mag-aaral, ay ano sa tingin nyo ang kahalagahan ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kasaysayan? Subukin mo nga ito, Binibining Sugitan. Mahusay, bigyan siya ng 1 bagsak. At sino sa inyo ang makapagbibigay ng buod ng ating tinalakay ngayong araw na ito? Subukin mo nga, Binibining Garcia. Magaling! Bigyan siya ng 1 bagsak. Ngayon nga, klase, ay maglabas kayo ng kalahating papel at magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto, klase, upang sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Maaari na kayong mag-umpisang sumagot. Ang 10 minuto nyo ay tapos na.
Makipagpalitan ng papel sa inyong mga katabi. At i-check na natin ang inyong mga naging kasagutan. At para sa kasagutan, ipasa na sa harap ang inyong mga papel. At bago natin tapusin ang ating talakayan ngayong araw klase, ay mayroon pa ba kayong katanungan? Kung wala na, dito na nagtatapos ang ating klase ngayong araw na ito. Para sa ating pagpapatuloy ng klase sa susunod na araw, ay basahin ninyo ang Kabanata 10. Maraming salamat klase!